Mga gamot ni Luka Boy, pero wala pa rin. Lalong lumala si Lukoy. Naglaba tayo. At ako hindi makakaya. Ayan si Luka. Si Luka rin, nagbaklay, natumbahon rin. Ayan, Luka, Si Luka rin. Luka. Luka. Rin, si Luka rin. Si Luka nagbaklay. Pagkauna ninyo ba, niligin ako kaya na si Luka. Di ko talaga kaya si Luka. Titigan mga tiyaying. Ang laki na ng ginastos namin ng aso. Tapos lalong lumala ang ang sitwasyon niya at ayaw na niyang uminom ng gamot, lalo na yung distemper, gamot sa distemper. Ayaw niya talaga kasi mag seizure siya pag makainom na ng distemper. Araw-araw na talaga ako umiiyak sa aso. Dahil lang taon kami nagsama ni Luka, din ako ang nag-alaga. Kaya yun ang dahilan. Gusto kong umalis muna dito sa bahay. Ayaw ko kasi siyang makita ba. Sabi ni Ziki, mas maigi na lang daw na mawala si Luka kasi nakakaawa na daw tingnan yung kalagayan ba. Pero hindi ko din kaya mag-mercy killing. Makaano pa naman si Luka, makalakad pa naman sa pero parang lasing, parang naalalasing na talaga ba, ayaw mo iminom ng tubig, hindi na siya kumakain ng kanin ngayon. Ang sarap pa naman ng ibinigay naming pagkain sa kanya. Ayaw na talaga niya kasi pagod na siguro yung katawan ni Luka. Kung! Hello po mga tiyain. Grabe po ang awa ko kay Luka. Araw-araw po ako umiiyak ni Luka. Ginawa na namin talaga ang lahat na makakaya namin para ma-save. Hindi talaga sa pwede i-admit doon sa bitmid kasi bawal. Kasi nakakahawa yung distemper. Kaya kailangan dito lang sa bahay talaga oral lang yung mga gamot niya. And then, yun nga, kulang siya sa ganang kumain na. Ayaw niya uminom na ng tubig. Ayaw na din niyang uminom ng gamot. Kasi kung may dextrose, sana siguro masave yan si Luka. Ngayon, nasa ulan siya. Hindi ko mabigat yan si Luka. At saka, napaka delikado kasi mga gat na sa mga tiyayin. Yun nga ang sinabi ni Ziki nga na kung mamatay man lang si Luka, mamatay na lang siya ng maaga para hindi na daw namin makita yung mga paghihirap ni Luka ba. Pero hanggang ngayon hindi pa nag 1 week
Mga 9 days na siyang nagkasakit ng ganyan. Di ko na din kaya i-ano yung mga gamot. Dami kasing gamot ni Luca dito, oh. Ayan, oh. May nangaubos na din na gamot kasi 9 days na siyang dami siyang may mga tableta pa noon at may repeat na kami dito na gamot, hindi pa rin siya hindi pa rin siya gumaling, lalong araw-araw yung kanyang karamdaman. Malabo talaga kasi ang sabi ng vet doon, yung nagkakausap kami sa phone. Yung pagdala ni Luca, first time pa dinala si Luca doon kasi si Luca nag-seizure. So nag-emergency kami ng gabi, mga 9 PM kami dinala ni Ziki at ni Walter yung aso doon sa vet. And then kinausap ko yung doktor. Sabi ng doktor talaga na sa mga ganun at matagal na hindi na vaccine, 50-50 talaga ang kalagayan ng aso. Lalong-lalo na si Luca. Nakaranas na rin ng confinement doon at na dextrose na din siya dahil sa parvo. So yun, dapat daw taon-taon mayroon talagang vaccine para maiwasan yung distemper. Ang problema lang, hindi ko talaga alam kasi si Luca doon nakatambay yan after sa confinement niya, doon nakatambay sa lolo ni Ziki. So sila doon ang nag-alaga. And then, after ilang buwan ba yun, hinatid na dito sa bahay. So yun, sabi ng doktor talaga, pag ganyan na daw, career na daw ng sakit si Luca talaga. Kasi nakaranas siya ng parvo, ngayon naman distemper, at napakadelikado talagang distemper dahil 50-50 talaga at hindi makukonfine kasi wala silang room para sa mga distemper na patient. So yun ang nangyari, dito lang sa bahay painumin ng gamot. Kaso nga si Luca ayaw. Pag mag-inom siya ng gamot, yung para sa distemper talaga, magsisure siya kaagad. So, isang araw, ilang beses siya magsisure. So, wala na akong magawa kasi matakot na din ako. Sabi ko ng mga bata, huwag niyong pilitin na lang kasi baka makagat naman kayo. Sigurado may may rabies. So, and then, sabi din naman ng doktor, lang talaga, madalang lang yung na-save na aso sa mga sakit na yan, lalong-lalo na hindi na vaccine ng every year. So yun mga tiyayeng, ayaw ko ipahamak yung mga bata din. So napakahirap pakainin na si Luca ngayon, napakahirap na din painumin. Parang nag-dipset na talaga yung niya, mata niya kasi dehydrated na talaga. Mabuti sana kung may dextrose dito. Kasi yung doktor sabi niya, pwede naman dito daw i-dextrose sa bahay. Ang problema naman, walang marunong talaga mag-alaga kasi hindi sila pwede na sila ang ang gawin lang daw nila mag-dextrose lang, maglagay ng dextrose, mag-set up ng dextrose para kay Lucas. So yun lang mga tiyahin. So napakasakit sa aking puso palagi. Gusto ko na sanang umalis muna dito sa bahay nang hindi ko makita si Lucas para hindi ako affected ba. Sabi ko sa inyo na ayaw ko ng iiwasan ko yung mga negatibo sa buhay ko dahil yun nga, ang tagal kong nag-alaga din ng asawa ko noon na may sakit. 7.5 years at 4 years nang nag-bedridden. So, parang na-repeat na din dito kay Luca ba na nasaktan ako kung makita ko si Luca ganyan kasi napakalambing na aso yan, napakabait. At talaga, hindi talaga yan nanggugulat, hindi talaga yan nangangagat. So, ngayon ko lang nakita na medyo
re-raise back na si Luca pag pinainom namin ng ang pait siguro ng gamot na yan, yung oral na gamot sa distemper. Mapait siguro kaya sisure talaga siya after mapainom ng ano. And then isusukan yan kaagad. So hindi na talaga hindi na talaga magaling mag-receive ng treatment si Luca ngayon dahil ang feel ni Luca yung virus na nasa system na niya talaga, nasa dugo siguro, nasa utak na din siguro yun. Pero makalakad pa naman siya, pero parang lasing na paano pa, giwang-giwang lang siya sa lahat na maano niya diyan, mga harang-harang diyan, mga matumba lahat yan, kaya ako umiiyak talaga. So nag-promise ako sa sarili ko na ayaw ko na talaga mag-alaga pa ng mga animals kasi napakahirap pala pag malapit na sa puso mo pag ganyan ang mangyari. So ayaw ko na ng So ngayon mga tiya, naka-ready na po tayo kasi may lakad tayo. Ang problema lang naman umulan. Pero aalis talaga kami ni Nining. So si Luca mapabayaan namin dito. Nandito naman si Remrem pero natulog dahil sobrang pagod namin kahapon sa Cagayan de Oro. Yung ginagawa namin doon na paglinis sa bahay namin doon sa Cagayan de Oro. At nag-drive siya ng ilang oras and then siya pa yung doon namili, siya pa rin yung gumagawa. May dalawa kaming katulong din doon sa ginagawa namin, pero pa rin napakapagod pa rin namin yung PI. So yun, pilitin natin na maging maging okay ang ating pakiramdam ngayon dahil gusto kong hindi magpa-apekto sa mga mga tiyayin. Silipin ko muna si Luca. Ning nagdagma-dagma na si Luca ning nasa mga daplin-daplin ning. Na dito sa mga daplin-daplin kusog na kayo yung hangak. Basa na pud siya sa ulan. Grabe. Hello mga tiyaying. As usual, andito pa rin tayo sa ating mga damit na nakahang. Good afternoon sa mga katulad ko, mga kawidos. Good afternoon sa inyong lahat. Tayo alis. Alis tayo. Yan, alis tayo mga tiyaying. Interest tanto na. Ang ulan ay wala na. Mayroon tayong buto bomber. Sinama ko si Nining dahil wala akong kasama. Good afternoon mga kawidos. Dami tayong lalakarin. Kaya medyo madali tayo. So, itrabaho na ba yan ang kuon diyan, no? Gana, gamay lang ko nga mamana na. Sa mga sanina ng inyo sa imbata? Oh. Ayan, kahit na medyo malungkot tayo ngayon mga tiyaying, pero di ba sabi ko na i-manage lang natin yung mga stress, mga kalungkutan natin, yung mga negativity, lang muna natin, set aside lang yan. Kasi napakabigat ng aking puso, pero tuloy pa rin ang natin, ang ating labanan. Andito tayo sa Terminal ni Nining.
terminal namin ni Nining. Ito dito. Terminal ito dito namin ni Nining. Dito kami laging magtambay. So, mayroon ng motorila doon. Nakasakay na tayo niyan. Ayan o mga tiyaying o. Motorila na. Diba? So, wala lang. May, kaya nagkahuna ka kanay mo suoton. Ano ang suot eh? Palag-palag kahit Slide. Ayan na tayo. Patungo na tayo sa Tira Verde. Para magbayad tayo ng ating obligasyones. Pasok na naman na. Nagsugod mga sila ko. Dito tayo. Sulod mi. Hindi ko magkuhan dyan. Oh. Kana bang kuhan ba? Buntod o kanang kuhan? Pick. Oh. Dito na naman kami. Magbayad na naman tayo. Ayan na sila oh. Busy na yung mga trabante sa kakaano nila ng mga manhole, mga kanal. ay mo pa magdayan yapon dahil ito. Sample house muna, pero ang tukuron dagan balik tukuron ng next month. Ayan oh. Sarado man. Na-open. Ha? Oh. Sarado mo guna nila. Para mga totoo. Yan ang Rebecca at saan man yung isa? Kanima Rebecca oh. Flex at itong isa. Tapos na tayo sa ating payment. So doon na naman tayo sa sentro na naman. Mayroon na naman tayo doon so sabi ng staff doon, tuloy na ang building. Tuloy na ang paggawa sa mga bahay. So isa na yung atin sa maipatayo na. Busy ang mga gumawa na sila ng Nakot, anong ID ko? ID. Yeah. Dito kami nakaupo lang kami dito sa gilid. Parang mga yagit. Parang mga lang tayo dito. Kasi nakaupo lang tayo dito sa gilid. Nagantay tayo ng motorila para meron tayong masakyan. Diba? Dala malikod cellphone yung kayo mabilin. Ako rin dala. Ang aga ng ating isla. Yun na ang picture o pag-drawing. Ay, wapo pa kayo. Trace na. Ha? Trace na pa. Ito ba? Natin ang ating sombrero. Napakainit.
pula ka ting green. Ayan, Ning. Uwi na tayo mga Chaning. Uwi na tayo. Tapos na tayo nakaihi at uuwi na tayo. Ayan na si Tiyay, oh. Gawa sa taning? Uwi na si mga Tiyay. Uwi na kami mga Tiyay. Sana hindi na tayo iyak pagdating natin sa bahay. Sure ako, silutan na yun. Nasa labas. Basa ko silutan eh. Ha? Ha? Maluwi mo sila mamikot. Kaya mas maayaw man ako ng kalagaw-lagaw. Kaya basi kong kaon sa sagbot. So, yan mga tiyayin. Sana hindi na ako iyak na yung kamaya. Sana hindi ko na makita sa iyo kamaya. Nakarating na sa wakas ang mga tiyaying dito sa aming teritoryo. So tapos na tayo, mayroon tayong binili oh na konti. So okay. Ha? Asa? Wala lagi putol eh. Ito. Dakan mo tayo mo dito. Di ani sumpay-sumpay sa amo ang pang kay amo ara man na diha oh. Gani oh. So dinhi gid sila masumpay. Wala, oh. So yun. Hmm?